Talagang hindi ho matatapos, eh. Yung ginawa po na press conference ng Vice Presidente, madami po talaga ang umaalma, mga kababayan. Eto, to the Vice pati President. po ang congressman na si Dan Fernando, hindi na din po natiis na hindi magsalita. Alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former President, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalsik siya ng ating pong Kaso sir, no? Sa mga itsura nila ngayon, doon sa mga nakaraang administrasyon, yung mga pinagagawa nila, mas nananaig ngayon sa sambayan ng Pilipino na na sila ang diktador. Di ba? Na sila ang diktador ngayon. Oh. mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapon sa West Philippine Sea. Ano ba sinabi ko, Dan Fernando? Sorry naman. Oh. Huhukayin siya at itatapon sa West Philippine Sea. Ito po talaga ang gumigil, mga kababayan, sa mamamayang Pilipino. Lagi kong sinasabi dito sa ating vlog, magagalit dyan, no? Magagalit dyan, yung unang-unang magagalit dyan, syempre pamilya. Ewan ko kay Senator Amy kung nag-react na about dyan, ano? Oh, magagalit dyan pamilya. Pangalawang magagalit dyan, mga loyalista. Aalma yung mga yan. No? Eh, talaga namang nananahimik na yung labi ng ating dating Pangulo. Tapos huhukayin mo, itatapon sa West Philippine Sea. Kabastusan po yun. Susunod na mga aalma dyan, mga government supporter, mga disenteng tao. Ang matutuwa lang po dyan, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Malupiton na mga kupal ka. Ano? Boss, kupal ka ba? Yun lang po yung mga matutuwa dyan. Yung tipo bang, yung mga DDS ang sinasabi, oh, BP Sara, kapag ka inumpisa mo na ang paghuhukay, pupunta din ako, makikitulong ako. O yun ang tawag doon, kupal ka. Di ho ba? Ang mga kakamping, pati ho yan, ako naniniwala po, dismayado. No? At hindi katanggap-tanggap sa kanila. Lagi natin sinasabi, sila po ay nanguna, no? Sa pag-disagree na maipalibing ang ating dating Pangulo doon sa libingan ng bayani. Pero natapos na po yun, inaccept na po nila ang desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Ngayon, ang nakikita ko na sila ay hindi papabor doon sa sinabi ni BP Sara kahit na ayaw nilang malibing doon yung tao, no? Eh yung paglapastangan po sa Yumao. Tagal na, no? Tapos nadamay lang ulit. Di ba? Nadamay lang dahil sa gigil mo at galit mo. Oh. Philippine Sea. Medyo parang sa mga nagmamahal, no? Lalo na yung mga Marcos loyalists, no? Na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, no? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol Yung po ba yung a-attend pero hindi a-attend? na po siya ng sitwasyon. We hope that this will Akala kasi nitong mga ito, mga kababayan, forever na nandoon sila sa nasa kapangyarihan po sila. Kaya nga po nung mga panahon, nung sila po ay makapangyarihan, mga bossing, kaliwat kanan, wala silang habas na sabihin na, meron pong mga reward system, meron pong mga ganito. Kapag ka ikaw nahuli tapos dinala ka sa presinto, buhay, 500,000 ang reward. Pagka tegi ka, 1,000,000. Kapag ka nanlabang ka, kunyari, 2,000,000. Akala nila, walang susita sa atin yan. Kasi tayo yung nasa kapangyarihan. At ang papalit kay Rodrigo Duterte, kaalyado din natin. Kaya walang problema yan, hindi bubuksan yan. Kaso po, mga kababayan, sa sinamaang palad, no? Ang pumalit po na Pangulo kay Duterte, balanse po, no? Hindi papayag na merong mga maaapi, hindi papayag na hindi mabigyan ng katarungan
yung mga taong naabuso yung kanilang karapatang pantao. Oh, yari. Ngayon po talagang hinahabol na po yung mga nagawa nilang mga irregularidad nung panahon na sila ay namumuno. That happened to the vice president, but definitely somebody might file a case against her, at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong vice president. Masakit po Naku! yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Totoo yun. Naku, wala palang immunity ang vice presidente. So talagang pwedeng at posibleng ma-file lang ng kaso ang vice presidente doon sa kanyang mga ibinahigay na pahayag ho about doon sa kanyang press conference. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Dati kay Apo Lakay, sigaw nila, tama na, sobra na, palitan na. Ngayon, para sa kanila ang sigaw na yan, John J. Jason. Sabi ni no one else, ang Pink tahimik kasi may nakikitang nagagawa si PBBM. Pero sa mga Duterte, umaalma ang mga Pink. Oh, tama ho. Si Amy may chismis na hindi anak ni Makoy, anak ng dating mayor ng Maynila. Yan kay Imelda, kaya walang pakialam yan kay PBBM. Sabi ni no one else. Naku meron palang mga ganyang mga kwento. Rego Adventure, sobrang nakakadismaya sa sa kanya pananggaling. Anyway, mga bossing, dumako ho tayo. Ito na nga yung hinihintay ninyo. Ano? Ito na yung hinihintay ninyo. Kakapasok lang na balita. 'Di ba? Ito oh. Ayan. Ay, mali. Asa ba? Ito. Ayan. Actually, may 5 oras nang pumasok yung balita na yan eh. No, dahil kakatapos ko lang mag-live nung lumabas ito, kaya sabi ko mamaya na lang, madaling araw yan. Ano po ito? Just in, hindi makakadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee bukas, October 22. Naku, sayang. Akala pa naman natin makikita na natin. Akala natin matutunghayan natin, no? Yung sinasabi ng mga DDS na sinasabi ng mga DDS, nako, mukhang mali yata itong ginawa nilang pag-imbita kay dating Pangulong Duterte. No? Babalentong lahat sila kay Tatay Digong pag yan nandoon na. Yung pala mga bossing, yung sinasabi dito, yung sinasabi dito ng dating Pangulo, ayan, I will not back down. I will answer them all. And I have much to say to the public. Hindi pala mangyayari. Di ba,